Network Entertainment. Yung paludarium, open siya kasi may tubig. So yung pinapagawa ko, Ah. may waterfalls. May motor. Tapos may falls. Tapos, may alaga akong hipon. Hipon? Oo. Ba't may nalagaan yung hipon? Tsaka ilang hipon yung nandun? Emergency food. Hipon talaga or hibi lang? Yung kasya lang sa maliit? Hibi ba ang tawag sa maliit na hipon? Hindi, yun lang yung alam kong nilalagay sa pagkain na. Ano ba yun? Hibi. Hibi? Hindi Yung ba? maliliit. Oko yata yan eh. Hindi ka alam. Ba't ka kasi nag-aalaga ng hipon? Inaalagaan pa hipon? Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. Yo, check to the millions and millions of listeners around the world. Welcome to the Linya Linya Show powered by Linya Linya and the Pod Network. Mga kalinya, matagal na kaming natatawa, natutuwa, at naaaliw sa skits ng guest natin ngayon. She's one of the funniest and most relatable creators online with over 3 million followers on TikTok and countless viral videos na siguradong tumama na sa FYP nyo. No? Bukod sa content creation, isa rin siya commercial model, Wow. product endorser, Ay. business owner, no? May sarili siyang cafe sa Pasig. Ay. At active member ng comedy collective na Pencil Box Comedy. Yes. Mga kalinya, palakpakan natin ang isa sa mga pinakamakulit, pero para sa akin, isa rin sa mga pinakamatalino na content creator sa bansa. Charuth! Woo! Hello. Nahiya. Kumusta, Charuth? Kumain ka na ba? Oo nga eh, parang akong ASMR ng mukbang dito, kuya. Ano ba yan? Oo nga, parang may nang-tempt na 2 pizza dito sa harap namin. Pero salamat sa Gino's Brick Oven Pizza para sa pagkain namin today. And wow, parang may kakaibang kape Ay, dito. nako. Kaplastikan. Wala to dito kanina. Kaplastikan. Iba to kanina eh. Ano Sino to? ba yung competitor nan? Na inuulit din yung pangalan. Oo nga guys, alam nyo na eh, tuwing linya-linya show, may kape-kape tayo. Pero ewan ko, parang nag-iba ngayon eh. Ay nako, ayaw lang masabihan. Sip-sip. Pero syempre, ito yung tinutukoy natin na brand, na isa sa mga Oo. Negosyo ko yan. negosyo Tin-franchise ko yan. Pedal Cafe. Pedal Cafe. Shoutout sa Pedal Cafe. Yes. Totoong nag-order yung team namin dyan. Kasi ang lapit lang namin. Atas isasalin nyo na lang sa kape-kape cup. Hindi ba? Sarili timpla ba yun, kuya? Pero kumusta? Anong ulam mo kanina? Mabaulam ko kanina. Patatim na maasim. Wow. Wala. Pwede bang patatim na maasim? Wala, sinukaan. Kaya naglasa ng adobo. Ayaw na matamis ng ulam. Oo nga no? Pero hindi na patatim yan. Ano ba ang patatim dapat? Patatim, matamis yun eh. Wala. Panay suka. Meron kasing niluluto yung nanay ko. Ilonggo food siya eh. Pata. Paksiw ba ang tawag doon? Kulay green siya eh. Green na ulam. Green at yellowish na ulam. Pata siya, pero may maasim na, parang may turmeric. Talaga? Pata yung tawag lang namin. Pero sa mga Ilonggo, masarap siya eh. Parang nga siyang maasim na patatim. Baka yan yun. Baka yan yung pangalan. Baka yan yung nailuto yung kanina. Oo. Basta masuka yun eh. Pero hindi kulay green at yellow. Hindi. Parang nga adobo yung itsura. Ano pinakain ko? Diyos ko. Oo nga, ano ba yan? Baka panis Diba? na. Kaya nga, hindi naman pala okay yung kinain ko. Ano ba yan? Pero lutong bahay? Lutong bahay lang. Sabi lang ko yung may patatim. Tapos lasa namang adobo for me. Baka humba. Pwede, humba. Humba kasi parang adobo siya na matamis. Pero pata talaga itsura niya. As in yung Pata. may Yung pabilog, oo. pabilog. Yan nga yun. Mali-mali Misteryo. nagluto Ang eh. misteryo. Ba yun, Misteryo. kinakain ko. Diyos ko naman. Pero kumusta Charuth? No, parang ang dami mong ganap lately. Kaya nga, pushing po kami ngayon eh sa... Ako ngayon majority ata nung... hindi. Nahahati ako yung ngayon sa charut na content as content creator, mga brands, tsaka pencil box talaga. Para naging half ko na din talaga yung pencil box. So, pushing ako dun sa mga marketing, contents, ayun. So yan, yung dalawa yung pinaka
Oo ginagalawan mo ngayon? Medyo magaan na yung sa mga business side kasi para nakasuporta naman yung mga company. So parang nag-check na lang ako ng mga minamanage nila. Nagbabayad na lang ako for management. Anong tawag sa'yo ng mga staff mo? Madam Charuth. Wala, natawa nga lang sila pag naglalakad ako papunta doon eh. Oo nga no, ba't walang tawag sa akin yung mga yan? Wala lang, tatawa lang sila sa akin. Ang tingin nila sa'yo, gumagalaw na meme? Ganun. Oo. Oo nga no, hindi nila ako tinatawag na Madam man lang, kaya Oo. bossing. Wala. Charuth lang. Oo. Ako pa unang kakausap, mga nahihiya ata. Baka di nila maseryoso negosyo ko yun, kuya. Oo nga, Pero mamaya pagkwentuhan pa natin yung negosyo mo, no? Pero konting konting backgrounder lang sa'yo, Charuth, no? Para, syempre, nakikita ka na ng mga tao sa algorithm nila, sa feed nila, all over the place ka. Pero, mas maganda rin makita yung pinanggagalingan mo, no? So, saan ka nga ba pinanganak at saan ka lumaki? Ako pinanganak talaga ako sa Binyan, Laguna. So doon talaga, pati parents ko doon nag-meet. So laki talaga akong Binyan. Pero may part, kaya minsan sinasabi may tono. May tono daw yung ko. Kasi yung tatay ko, Batangas. Tas yung nanay ko, Leyte. So baka pagkausap ko yung mga kamag-anak, kaya tono yung boses ko. Punto. Kakapunto. So, laking Binyan. And then, even college, nandun ka? O lumipat ka ng Manila? Hindi, college ko sa Los Baños ako eh. Tas UPLB. uwian ng weekly. Uwian weekly. Oo. Nag-dorm ka. Nag-dorm ako. Pero sa labas ng campus, para mura. Oo. Tsaka para makalabas-labas. Grabe, alam mo yung experience ko sa LB. Kasi nag-talk kami minsan dyan eh. Ang kukulit ng mga estudyante. Alam kong matatalino sila, pero makukulit. Tapos ang lalakas uminom. Hapon Oo pa lang nga. pinapainom na kami. Parang yun nga anak ko yun sa UPLB. Parang sa inuman talaga, panglaban kami. Oo. May kinainan kami eh. Parang pizza place na may inuman. Mas may mga kilalang kainan dyan sa inyo? Hindi ko na nga tanda. Kasi kuya, parang 2 years lang ako nag-face-to-face. Inabot ako pandemic Inabot ka eh. ng pandemic. So half ng college life ko ay naka-online lang. Oh, no. Baduy. Then yung last 2, yun yung nag-face-to-face. Hindi. First 2. Ay, last two. Last two. Sorry. Pero yun, inabot nyo pa yung inabot mo pa yung lakas uminom ng mga Oo naman. Oo. Pati sa org ko, sports kasi yung org ko eh. So, iba din After, inuman. After. Wow. Sige. So, sa Binyan and then nag-UPLB ka, anong klaseng bata ka noon? Ano ka na ba? Makulit ka na? Maingay? Tahimik? Oo, maingay talaga ako. Gusto ko talaga ako yung nagjo-joke sa classroom. Kahit sa pamilya ko. Siguro kasi parang middle child ako eh. So, gusto ko lagi, hindi ako napapansin. Yung panganay namin sa tatay, yung bunso sa nanay. So, parang ako bilang middle child, okay, mapapansin lang ako pag pasaway ako sa school. At least papatawag siya. Mapapansin ako magulang ko. Ganun akong klase. Parang ikakatch ko yung attention ng pamilya ko. Ayun. Tsaka ng mga tao kasi hindi ako napapansin masyado sa bahay. Relate ako kasi middle child. Diba? At saka kailangan ko magpapansin lagi. Diba? Papapansin tayo, di niyo ako pinapansin na. Sobra, tawag ko sa akin, spare tire ako eh. Spare tire eh. Oo nga no. Dapat pala yun ang i-coin sa akin. Parang kapag may kailangan sa matanda, may ate at kuya ko, sila na yung una. Ang matindi sa akin, Charuth, 5 kami. Meron akong panganay na ate, may panganay na kuya, may bunsong babae, may bunsong lalaki. Ay, ang ganda ng position mo. Oo, kahit tanggalin mo ako, kompleto pa rin eh. Walang mawawala sa kanila. Complete ang family. Kahit ata sa roller coaster, wala kang katabi. Ako yung walang katabi. Spare tire talaga. So, kayo, 3. Tatlong babae. Wow. Tapos So, may ate tsaka bunso. So, makulit ka na pala talaga. So, na-emulate mo rin yung kulit mo from childhood. Oo. Sa family, sa school, papunta sa content mo. And, anong course ang tinapos mo sa UPLB? Ginaya ko kasi yung ate ko. So, nag-BS Forestry ako. Kahit gusto ko talaga negosyo. Bumagsak ako. Hirap kasi. Kasi naman, sa forestry lang tuloy lumusot yung UPG. Pero hindi na ako nag-shift. Kasi parang sa akin, tinapos ko ng ate ko, mag-guide niya ako. Matatapos ko to. Parang yun na lang. Kaysa parang mag-shift ako, tapos kunyari maleche ako sa pag-shiftan ko. Sabihin pa magulang ko, no, nag-shift ka na nga. Mali-mali ka pa. Nakakatawa yung forestry, parang patawa siya. Kaya Parang joke nga, lagi na lang natatawanan. Pero lawak nga ng scope nun, kuya. ng forestry. Pero nga, kumusta ang course ng forestry? Marami ka natutunan. Okay yung forestry. Alam mo, nagkaroon ng mga kaklase na, yun yung dream
na course nila. So talagang alam nila yun, lalo na sa province siguro, or pag may mga lupa yung family mo. Eh ako, galing akong city, tapos pagdating ko doon, wala talaga akong alam sa forestry. Naririnig ko lang siya dahil sa ate ko. Yun nga yung ipinasok niya din sa UP. Okay naman, malawa kuya, parang yes, mga plants, lahat na makikita mo sa bundok, kahit yung lupa, Alam mo. insekto, kailangan. Naku, yung exam namin, magbabato ng puno yung prop. Number 1. Ala. Tapos, yun, scientific name, ilalagay mo. Wow. Iba din yung sa Interesting forestry. naman ng forestry. Paano yung madalas kayo field trip? Oo, field trip. Hindi, mas field work kasi doon yung makiling, di ba? So, doon na mismo. Diretso na. Open pa ba makiling? Hindi Well, sinara ba siya for a time? Parang huli naman po na, yung 2 years ko na nandun ako sa LB, open naman siya. Open. Oh, forestry. Kasi wala lang, random lang. Medyo naging interested ako sa terrarium. Talaga? Paludarium. Mga maliliit na na para siyang Ecosystem? may ecosystem. Gagawin mo doon sa mga bote-bote. Sa bote. Pero ako, hindi ako nag-apply, hindi ako nag-sign up for yung workshop. Kasi may mga ganun pala. Wina-workshop? Wina-workshop pala siya. So, pwede siyang bonding activity. Oo, na pero may cute nagtuturo. na. Tapos merong nagbubuo ka ng sarili mong forest. Oo. Sarili mong Ecosystem. Ganda. So, ngayon, may mga nagne-negosyo nun na gumagawa sila ng paludarium. Talaga? Parang naging project namin yan sa isang subject. Ngayon pala, parang recreational na siya. Lumot. May bonsai. Ilalagay mo bato. doon. Tapos yung tinatry ko ipagawa, tawag sa kanya paludarium. Doon ko lang nalaman yon. So yung terrarium, puro plants. Tapos parang pwedeng enclosed kasi nabubuhay na siya on its own. Yung paludarium, open siya kasi may tubig. So yung pinapagawa ko, may waterfalls. May motor. Tapos may falls. Tapos, may alaga akong hipon. Hipon? Oo. Ba't may nalagaan yung hipon? Tsaka ilang hipon yung nandun? Emergency food. Hipon talaga or hibi lang? Yung kasya lang sa maliit? Hibi ba ang tawag sa maliit na hipon? Hindi, yun lang yung alam kong nilalagay sa pagkain na. Ano ba yun? Hibi. Hibi? Hindi Yung ba? maliliit. Oko yata yan Hindi ka alam. Ba't ka kasi nag-aalaga ng hipon? Inaalagaan pa hipon? Oo. Kasi nung may nakita akong, basta nung may pinuntahan kami ng wife ko, may nakita akong parang para siyang maliit, parang fishbowl. Tapos may nakita akong maliliit na hipon. Tapos iba yung kulay. May blue, may pula, may yellow. Ano yan? Parang sisiw. Oo. Iba-iba yung kulay. So, tinanong ko yung gumagawa, if meron kayong maliit na hipon. Apparently, ang tawag sa kanya parang cherry shrimp or nano shrimp. Baka nano siya. Ganito siya kaliit. Pero hipon siya. Totoo. Bakit ka nag-aalaga? Ngayon lang nakakilala nag-aalaga ng hipon. Ano ba, kuya? Hindi pa ako nag-aalaga, pero parating na. Kukwentuhan kita kung kumusta yung... Kumusta? Post mo nga yan. Oo, So, makita nakakatawa yung mga talaga, ito. promise. Sa mga nanonood, may feeling kong isa dyan na alam niyang may ganun. May ka-community ka ata, nag-aalaga din ng hipon. Ano ba yan? Anyway, pag community na yun, okay na talaga yun. Marami na kami maliliit. Samahan na ng mga nag-aalaga ng hipon. Ano ba yan? Okay club, no? Pero anyway, interesting, no? Forestry, UPLB. Ginusto mo bang mag-UPLB? Nagkataon lang dahil nga ate mo UPLB na rin, malapit sa inyo. Malaking factor na nalito ko sa K-12. Kami first batch ng K-12 Oh my God. So, ginipig. Ang akala, di ba kung walang K-12, college na agad. Since nagkaroon pa ng another 2 years na magulo, di din alam ng government ata kung ano pang mangyayari doon. Nangangapa lahat. Parang yung 2 years na yon ay napaka-question ako sa sarili ko kung ano ba talaga gusto kong course sa mga naging additional classes namin. So pagdating nung pilian na for college, nalito na ako. Para nung una fix ako, pag nag-college ako, gusto ko business-related na course. Tapos Lasal gusto ko talaga, dream school ko yun. Tapos nung nalito-lito na ako na kinwestiyon ko na yung sarili ko sa business classes ng senior high school. So, hindi ko pala sure kung kaya ko yun. So, nag-resort ako na gayahin ko na lang yung path ng ate ko. At least pag yun, hindi na ako masisisi magulang ko. Parang ginaya mo lang yung ate mo. Kasi pag humiwalay ako, sasabihin, ano yung gagawa mo? Pauso ka Di pa ka kasi. gumaya sa ate mo.
So, malaking factor yon yung from K to 12, tas ginaya ko na lang ate ko. So, yung naging reason mo kung ba't yan ang pinili mo para hindi mapagalitan ng Para walang responsibilidad sa akin na pag naleche ko to or hindi, ginaya ko lang si ate. very middle child. May problema. Para problematic talaga tayo mga middle child. Pero so, pero in that sense ba, hindi ba parang nakatulong ng konti yung K to 12? Kasi binigyan ka ng oras ng 2 years para matansya mo kung anong trip mo. Yun. Actually, ganun naman ata nga. Yung sabi ko nga uy, grabe, kung nung grade 11 na ako, yun yung additional, yun yung parang first year college. Sabi ko, parang need pala natin to kasi this age, hindi pa pala ako ready na. Dapat college na ako nito. So parang may 2 years ka para alamin may kaso siguro ako, na-confuse na ako sa mga subjects ko noon. Sabi ko, kinabahan na talaga ako. Dito na lang ako. Tapos nagkaroon ng opportunity sa UP kasi kaya lusot yung UPG ko. So sabi ko, okay na dito kaysa i-push ko yung dream school may bayad. Sabi ko, tulong na lang ako sa family. Libre, free tuition ng UP. As in, kahit mga laboratory. So sabi ko, sige, push na ako sa libre para help na din sa fam. Ayun. So naleche-leche ako doon. Nilaban ko ang UP. Na forestry ka. No, pero, ako, parang yung K to 12 tuloy, hindi ko kasi inabot Pero, anong nangyari tuloy sa akin, yung first 2 years ko sa college, parang katulad mo, nangangapa pa ako kung anong gagawin ko. So, and sa totoo lang, sa school naman, sa Ateneo, parang yung first 2 years, pare-parehas kami ng inaaral. Third at fourth lang magiging specific to your course. Talaga? So, very, very general education yung Ateneo. Kaya parang, kaya mo pang lumipat after 2 years. Kasi pare-parehas pa kayo ng mga tinik until mas maging specific siya sa latter part. So, ayun. Pero wala lang. Parang naisip ko lang na kung nag-K to 12 nga ako, baka dun pa lang naisip ko na ito yung mas trip ko. Yes, siguro. And siguro yung pag na-improve na yung K to 12. Kasi since first kami, lahat kahit teacher namin nung K to 12, di din nila alam. Parang nagtatanong kami, ay gusto po namin kunyari maging FA. Paglaki. Hindi nila alam kung saan din kaming strand ilalagay. Lito din sila. So siguro kung mas na-prep yun, feeling ko nakakatulong nga po ang K to 12. So ngayon, after ng graduation mo, graduate ka UPLB Forestry, anong unang ginawa mo after graduation? Na ako noon, nag-work na po ako. Parang may career na ako dahil sa online content. Kumukontent ka na nung Oo, college? third year college. 'Di ba bigla kaming nag-pandemic. So third year college, online classes. Doon ako nag-boom sa TikTok. So nilalaban ko yung work plus third and fourth year ng forestry. So pagka-graduate ko po, hindi na ako nag-take ng boards. May boards ang forestry. So pwede ka maging forester. Ay, parang forestation. Forester. Forester, para kang kotse. Magdadagdagan ka ng Charlie's Root, gano'n. Totoo? Oo. For Charlie's. Parang parcel ka. Oo nga. Pagka-receiving ka from. Ay, bagay ko yung For at taga-bigay. ano ka? For at from. Mm-mm. Anong yan? Anong Tagalog? Hindi ko nga alam. Makakalikasan? Manggugubat. Manggugubat. Oo Tama, nga. di ba? Tama, manggugubat. So, Mangcharot. Mangcharot. Baka nga, mas familiar ako sa forester. Pero yun, ate ko, nakapag-board exam yun. So, forester siya. So, anong ginagawa nga ng forester? Ang mga naalala ko na pwedeng maging work from forestry, may business sa forestry. So, yung mga paper products, lahat nung related sa plants pa rin naman manggagaling. So, pwedeng business. So, yun yung pwede kong mag-interact sana kung tinuloy ko siya related sa business. DNR, kung government. Watershed, kasi kuya yung sa lupa din, di ba? And yung mga water stream. So, malawak naman ng forestry. At nung the fact na may business course din dun sa forestry, okay din. Sa government din, pwede sila. Yung mga rules for social forestry, yung mga tao na naninirahan malapit sa bundok. So, yun din. Pwede community. Marami. No? And Madami. tama ka, maraming business involved ang forest. Mga kahoy. Lahat nga packaging. Furniture. Galing Packaging. din. Paper din yun So, okay naman, malawak siya talaga. Di lang siguro familiar yung mga tao. So, Forestry 101 ang ating episode. Mag-forestry na kayo. Nag-forestry na kayo, no?
Ang galing. Forestry. No, may tree pa doon sa forestry. Ano Kaya nga forest, may tree. may tree, kaya forestry. Talagang gubat na yan. No, gubat na gubat. So, tatanong ko pa kung paano naging journey mo sa content creation. Pero sabi mo na nga, third year ka pa lang. And paano ka napasok sa content creation? Aksidente? Anong? Oh, actually, parang aksidente. Yung bunso ko, yung talagang involved, yung nagiging influencer siya. Yung YouTube channel siya, yun. Tapos may TikTok din siya na yung dancing and lip sync dati. Tapos, may nag-boom ata sa TikTok na may mga comedy content creators, mga skit, mga magwiwig, filters. Pinatry niya sa akin yun, nag-online class ako. Sabi niya, uy, may nagte-trend na funny na filter, bagay sa'yo to. Try mo mamaya after class. Ako, sige, gawin natin mamayang hapon. Tapos nung ginawa ko na yun, yung may filter na yun, trending lang that time yung filter. Ganun naman sa TikTok kung ano yung magte-trend. Pag-post namin, overnight, nag 1 million views. So, parang ako nun, hala, grabe, nasikat na ako. Akala ko, pero hindi pala. Wala pala yun, hindi pala yun consistent. So, tinuloy-tuloy ko kasi parang, nakaka-enjoy naman na may comedy din pala sa TikTok. Kaya pala, akala ko kasi dancing lang yun eh. So, noon nag-follow na ako ng mga content creator na natatawa ko. Tapos, na-inspire na ako na, pwede pala dito magpasok ng comedy. Tinuloy-tuloy ko siya from nung nag-post ako dahil sa kapatid ko, in everyday posting ko. Wow. Kasi, parang yun lang outlet ko from college, diba? Tapos pandemic. So, ginagawa namin, parang yun lang yung tatawanan namin, bonding namin ng family pag nagpo-post ako. Ayun lang. Pero sa first boom mo pa lang ba, naisip mo na parang pwedeng pwedeng maging something talaga to? Or may ibang post ka ba na parang, talagang ito na to, tuloy-tuloy na to? Wala. Nag-post ako March 2021. Yun yung first ata. Na yun yung nag-trend. March 2021. Tapos inaraw-araw ko na nga siya. Walang money. So, hindi ko alam na business siya. Wala kong rates nun. Tapos, pagdating ng November, nagkakaroon na ako ng mga inquiry ng interview sa yung mga online na shows. Nagkakaroon na ako ng gano'n, mga radio shows. Sabi ko, parang nagbo-boom na. So, ang alam ko lang, trending. Pero business-wise, di ko alam na may business doon. Tapos, November same year, in-invite na ako sa gag show. Tsaka mag-guest doon sa Wish Ko Lang. So, parang sabi ko, may mga TV na. So, ayun. Totoo na to Sabi ko, hala, may TF na. Tapos doon na. Sir, December ako nag-accept din ng sa brand deals na may pera na. Pero super baba. Parang 4-digit. Kasi di ko alam ba't ako pepresyuhan. Nag-start ata ako, parang bibigyan ako product, tapos video, X-deal lang. Kasi di ko talaga alam value ko online. Grabe, tapos ngayon? Kaya nga. Ano ba? Ano ba to? Grabe. Pero wow, no? Parang crucial din na na-enjoy mo siya. Diba? Parang nagiging work siya, pero ang saya lang naman niya gawin. Kasi ginagawa mo na siya prior pa to mag-boom ka, ginagawa mo na siya kahit na hindi naka-camera sa family mo, so natural din siya, no? So nasa nature mo pala talaga yan. Baka yan yung forestry Yan na talaga. forestry nature ko. Ano ba? Talaga? 101. Ano talaga, babalik talaga Kaya sa nga Yun pala talaga Bumabalik sa puso ko. kakahuyan. Pero siyempre kumalat din sa online yung no? Yung mga marami kang kamuha. Oo nga. Ito, parang Charuth Multiverse. Ako daw ang yanera ng ng mga Hulmahan. tao. Hulmahan ikaw. Hulmahan daw ako ng mga tao sa Pilipinas. So, okay. Yanera pa talaga. Ano ba ito? Mga leche plan talaga itong mga to. Leche talaga Pero, paano nagsimula nga yan? Ikaw bang una nag-post na may kamukha ka? May nag-post about you? Hindi. Simula ata nung nakikita nila, may signature look ako dati sa content ko nung 2021 na nakataas tong hair, may dalawang hipon dito, tapos naka-salamin. So tuwing may makikita sila nakaganon, gano'n din kahit di ko kamuka, sasabihin nila ako yon. So una sa signature lang na look, Salamin, no? sa salamin lang. Tapos habang tumatagal, parang may mga nagiging kamukha na talaga ako, which is
Normal kasi nung bata din ako, parang ganun talaga. Basic ata talaga yung mukha ko. Hindi talaga special yung mukha ko. Lord, kinapi face lang ako. Gitna na nga, spare tire na Kaya nga. Generic nga, pa. Wala man lang naging special sa mukha ko. Kumbaga sa Sims, yung binubuo ka pa lang, ikaw yung una. Kaya ako nga yung default ako eh. Factory reset tong mukha ko. Ano ba naman yan? Grabe. Pero sa mga naging kamukha mo, sino yung mga proud kang kamukha mo? Sino yung hindi ka proud na kamukha mo? Hindi siguro nakaka-proud tinatag nila sa akin, yung mga random na taong nahuhuli ng pulis. So parang di naman ata nakaka-proud. Alam mo kaya naka-blur na yung mukha nung hinuli, kamukha ko pa rin daw. Yun siguro hindi nakaka-proud na, ano ba? Sino ba? Blurred na eh. Kamukha ko pa rin. Ito mga nahuhuli ng pulis. Grabe naman. Tapos, siguro yung kamukha, ano yan, sa Channel 7, si Madam Denise Barbacena. Kamukha mo nga. Kasi wala na siya now sa TV, so sayang. Kasama ni Hindi na. Glock 9. Oo, di ba? Oo nga. Yung nagba-volleyball si Madam Jen Nierba. Ayan din. And, ano pa ba? Wala, yun yung madalas eh. Yun yung dalawang May madalas. nakita ka na sa kanila in person? Wala pa. Ay, si Madam Denise. Pero naka-face mask kami nun eh. Kasi magsuswab sa GMA. Pero ayun, parang, ganda naman nito. Pero maganda siyang version eh. Maganda siyang version eh. Parang ma-open yung tao pag sinabi. Kaya ayoko i-claim eh. Pero ayun. Natuwa naman ako na kamukha. At least, well, hindi. Nakaka-confuse din po pag may kamukha ka. Tapos paras kayo nasa industry. So, di mo alam, yung mga magpapapicture sa akin minsan, kuya, parang, papanood kita, di ba, kay Glock 9? Hindi ako yun. Tapos, kawawa lang kasi may picture na eh. So, anong gagawin nyo dun sa picture ngayon? Delete nyo na lang. Nakakahiya for them. Tinatag pa siguro si Denise. Kaya nga, feeling ko talaga, nagkakamali sila. Bala na sila. Ay, nawa. Yan ang Charuth Multiverse. Pero, paano ka nakaka-develop ng ideas mo? Parang may process ka ba na sinusunod? Or bigla na lang yung tumatama yung punchline sa utak mo, tapos banat agad? Nagsusulat ako sa notes ng phone. Random lang ideas. So, based on observations lang po lahat. So, parang either may napanood ako sa movie, sa series, sa vlogs, tapos itatype ko lang, uy, nakakatawa yun, i-highlight Ire-reenact ko lang. So, more on reenactment lang po muna eh. Parang gagayahin ko, i-exaggerate ko lang. Yun, tapos mahilig ako yung magnood-nood sa mga tao. So, ina-observe ko yung mga tao kung paano sila. Tapos sasabihin, ay, nakakatawa to for me Parang, ba't di kaya na-highlight? Parang common siyang nangyayari. Universal experience. So, itatype ko lang. Tapos, tsaka ko gagawin sa bahay. So, meron po ko mga listahan ng ideas. Wow, pati nga. Totoo? Titignan mo. Biro lang mamaya. Baka gamitin mo pa. Biro lang mamaya. Pero gets ko yung parang universal experience. Common siya sa lahat. Kaya siya naging relatable. Pero absurd siya enough na hindi pinapansin. Kaya tinatry kong pasukin yung POV mo na parang ang sarap manood ng mga tao dahil hindi nila napapansin na may ganito silang Diba? So, ikaw naman mo. Parang ito yun, Ito yung ginagawa mo, Oo. Siguro parang normal lang sa kanila, pero dami niyong gumagawa na. May ganito klaseng tao talaga eh. So, wala lang. Baka natatawa sila kasi, oo nga. Parang ganun po lagi sa videos ko. Oo nga, may ganyan nga. So, alam naman nila yon. Di lang nila masyado nilalagay, ini-stay sa utak nila. Meron akong insight dyan, Charuth, kasi parang nakakwento ko na rin to sa mga ibang pod Pero parang yung ginagawa rin kasi namin sa linya-linya, parang kailangan maging, yung ipopost mo, makaka-relate yung mga tao. Ngayon, I think yung observation mo, mga na-observe mo kasi, common enough siya, pero hindi naiisip ng mga tao. Kasi kailangan mong mahanap yung sweet spot na yun. Kasi kapag masyadong specific or parang masyadong unique yung experience, nawawala yung universality niya. Yung relatability. Kapag masyado namang relatable, tapos gas-gas na, hindi na siya unique. Kaya parang feeling ko nahuhuli mo yung sweet spot na yun Kaya nga, nasasakto lang siguro. Hindi ko din alam kung ano ba itong nangyayari. Pero, tsempuhan ko talaga yung mga tao sa content ko. So, katuwa naman. Pero nga, hindi ko po alam kung ano bang formula dapat. Hindi ko din po Feeling talaga. ko may keen eye ka talaga Yung observation, magaling ka mag-observe. Feeling ko natutuwa mo sa forestry to
Kailangan maipasok. Kasi mga microorganisms Oo yan nga. Maliliit. Malaki talaga na itulong pala Diba? ng forestry Oh, sa akin. mga lupa, mga maliliit na organisms. Yun din nga. O, sige, kiklaim ko na yan. Forestry ang history ng charot. History ng lahat. No? Pero sige, ano yung pinaka nakakatuwang part ng content creation para sa'yo? At ano naman yung pinaka-challenging? Ako, nakakatuwa pag nakikita mo na yung feedback results. Parang pag na-post mo na siya. So, gusto ko malaman, parang sino ako lang ba? Parang kayo din ba? Nakita nyo din to? Na-observe nyo din to? Yun yung masaya sa akin, yung parang, doon ako nagtuloy-tuloy kuya, nung nag-content ako. Nung nakikita ko may nagko-comment na, siguro 3 or 5 lang dati nagko-comment na random na tao nag-a-agree sa akin. Parang, stranger sila. Tapos same kami na alam namin na may gantong klaseng tao, experience. So parang natutuwa ko kasi at the same time parang siyang connection doon sa ibang tao. Kahit di mo naman talaga sila nakita. Laking part nun, pandemic. So parang, ang saya nakaka-connect ka na now may possibility na makita ko sila in person. So, yun siguro yun sa akin, yung connection na nabibuild, yung feedback na nababasa ko from them. Ang pinakamahirap siguro ay siguro yung pag-iisip ng ideas. Para mauubusan ka po talaga. Dadating time mauubusan ka. So ako hirap ako doon kasi hindi lagi naka-on yung ano ko na ay ito i-content ko to. Hindi din laging okay ako na patawa lang. So yun siguro yung mahirap, yung timing ko kung kailan ako mag-shoot, kailan ako makakaisip idea para gawin yung mga content ko. Ayun siguro mahirap for me. Ano itsura mo pag wala kang maisip? Nakatulala lang. Kailangan mo pa malaman kung ano yung tsura ko. Nakakainis ka? Gito, wala akong iniisip ngayon eh. Wala lang, parang, syempre parang iniisip ng mga tao, hindi nauubusan to si Charuth. Parang motor to. Nauubusan din. Oo Tutulala naman. ka rin. Kala nyo sa akin matalino? Mukha ba ako matalino sa inyo? Da. Pag nauubusan ka na idea, suminom ka ng pedal cafe. Hindi. Hindi pala. Talaga? Ano ba ito ambassador natin ng pedal cafe? Kailangan pala may sabi kayo, oo. So, uminom kayo ng kape para magka-ideas kayo. Pero, to be honest, nung sabi mo nang ubusan ka, ano ginagawa mo pag naubusan ka? Pahinga. Pahinga. Hindi mo talaga ipipilit eh. Wala din talagang gagawin na para maging on ka today. Na parang, hindi, pag ginawa ko to, kaya ko na mag-isip din today. Need ko lang gawin tong bagay na to. Parang wala pong ganun. Mas sa akin, pag wala talagang idea, pahinga. Pause muna para dadating yung ideas biglaan. Hindi mo i-expect talaga yun. So, kung wala, ako po, inisip ko wag ipilit. So, pause lang. Pahinga. Siguro, manonood lang ako ng movies. Siguro, magkaka-inspiration ako. Manonood ako sa iba. Yun. Hindi ko kasi lagi yun ginagawa. So, siguro pag nagpo-pause ako, tsaka ko lang siya ginagawa, manonood sa ibang creators. Para mag-spark din yung idea na, pwede nga yung gantong angle. So, ayun, mas pause. Take talaga Pause, ng break. pahinga. Then, silip sa ibang creators din, ganyan. Pero yung actual human experience, lumalabas ka ba? Nakakatulong ba sa'yo na may ibang activities kang ginagawa? Para Oo. makakuha? Ako po ngayon talaga nakakatulong sa pag-iisip ko ng ideas. Pag ubos na din pala ay yung mga, kumakausap ako mga writers. So, now specifically yung mga pencil box na writers. Nakausap ko sila, nakipag-brainstorm ako sa kanila. Ganda or makikinig lang ako sa kwentuhan nila. Malaking factor po yan since ino-observe ko nga yung mga tao. So, mas okay na labas ka. Tinuro nga sa amin, dapat para nagko-commute ka daw. Lagi kasi mas doon mo makikita iba't ibang klase ng tao everyday. Tapos iba-iba yung makakasabay mo doon eh. So, ayun, mas people watching. Okay yun, kuya. Makakakuha ka talaga doon ng mga inspiration or ideas. So, tama yung commute, grabe. Kasi everyday Pinoys talaga makikita mo dun, no? At saka yung takbo talaga ng mga tao, no? So, pahinga, tingin online, at saka human experience. Yes, Yan ang- people watching. people watching, no? Kanina nabanggit mo na parang may mga sinusubaybayan ka ring ibang creators, no? And nanonood ka rin ng ibang mga creators. Sino-sino yung mga pinapanood mo? Natutuwa ka? Well, if talaga, yung mutuals ko talaga, minsan may napanood ko sila Philip, sila Sneer. So, mga nasa comedy. Si Fons.
Ayan, mga top 3 ko ata sila talagang pinapanood. Pero yung iba, mas more on kung ano lang yung random na lalabas. Kasi minsan yun yung trending eh. Yun yung finifeed sa'yo ng FYP, ng algo. So, yun yung pinapanood ko kasi ibig sabihin, ito yung nagte-trend ngayon. So, dito ako kukuha ng idea, tas tsaka ako nalalagyan ng twist. Pero yun, nahirapan ako minsan manood dun sa mga kakilala na same ko ng content. Kasi natatakot ako na, kunyari, unintentional kong magaya pala yung content. Emulate. So, or baka, lagi ako nakaka-feel nung, kainis, naisip ko din yun. Oo nga, dapat pala kinontent ko din yun. Ayoko maka-feel ng ganun kasi friends ko sila. So, minsan lang talaga, pag need ko, ano kayang current trends? Kasi for sure sila baka sumasakay sa trend. Tsaka ko sila pinapanood talaga. Pero mas more on random na tao ata sa feed ko. May mga pinapanood ka ba na hindi nakakatawa? Oo. Madami. Minsan nga yung mga typical na lifestyle na content, vlogs lang, food, tapos dun ko na lang gagaguhin yung idea. So, hindi naman kailangan na pag comedy lang din panoodin ko. Pero yun, minsan dun ako nakakuha sa natural lang na ginagawa ng mga tao. Tapos dun ko na ma-highlight na, uy, parang ito, universal experience to. Laging may mapapanood ka gantong klaseng tao. Tapos tsaka ko na lang siya gagawin sa content. May weird ka bang pinapanood? Weird na pinapanood. Wala, actually dramatic ata ako eh. Lagi ako nanonood ng mga sa aso. Aso na, Diyos ko, hindi ko naman alam na sa dulo pala mawawala yung aso. Madededs. Tapos talagang alam ko nang malungkot yung mangyayari. Pinapanood ko pa rin. Tapos iyak na lang ako. Gets. Parang ano? Tsaka matatanda. Ewan ko yung mga random na binibidyohan na matatanda. Parang di naman sila ata namomroblema. Pero sa content mukhang kawawa sila ipapalabas. Iiyak din ako. Okay. Mga drama. Oo. Ako kasi may mga weird akong pinapanood minsan na nakakatuwa eh. Yung pinapalitan yung hoof ng kabayo. Nakakanood ka nun. Yung tinatanggal yung pus, di ba? Nakakatakot, no? Hindi ba nila nafe-feel yun? Alam mo, kinukwento nung content creator na yon. Hindi daw eh. Actually, relief yung nararamdaman nila. Kasi parang pag natanggalan ka ng nana sa katawan eh. Talaga? May tumudugo minsan, Parang di ba? sinasagad, di ba? Sinasagad eh. Kasi mapupunta na sa skin halos eh. Kasi nga doon yata yung pus eh. So I think parang talagang sinasagi lang nila para sumabog eh. Pero pagka lumabas na yung nana na yun, marirelieve sila. So di ba parang may nilalagay na powder na bleach? Alam, Di ba? nakakanood nga din ako nan. Oo, once makaklik ka nun, dire-diretso yun na paano eh. May isa ako napanood, paan ng tao. Ano? Oo. Ang ginagawa? Hindi, biro. Ano? Iba na ata yung pinapanood mo. Iba na. No, pero Ibang paan na yan? Yung mga hoof pala, hindi pala kabayo. Mga baka ata to. Basta yung malaki, oo nga. Mga baka. No, na apparently nagkakaano pala. Nagkakaroon ng... Oo, mga weird nga. Mga linis content. Gusto ko yun. Yung mga naglilinis lang sila. Satisfying. Oo. Speaking of linis, shout out sa Cleanworks na naglilinis ngayon dito sa labas. Talaga? Oo. Hala, oo nga, sinabi nga yun ni Kuya James. Sige nga. Yung Kausapin Cleanworks. ko nga sila. Salamat sa Cleanworks, no. Sila yung dahilan kung ba't maaliwalas ang Linya Linya HQ ngayon. So yan ang official partner, cleaning partner ng Linya Linya. Nasingit pa natin, grabe, no. Pero ayun. So yung inspiration mo yung mga yan, no. Pero nung bata ka ba? Sino yung mga napapanood mo na i-emulate mo? For comedy, siguro ang napapanood ko, yung mga old comedy films, yung pinapalabas sa, Cinema One, yung mga ganon. Kasama ko kasi nanonood lagi yung lolo ko. Sabi ko nang kuya, di ba, middle child ako. So, ang kakampi ko kung sino yung extra sa bahay. So, kung nandun yung lolo ko, sila yung kasama ko. Tito ko, sila yung kasama ko. Tapos mahilig manood yung lolo ko ng mga old comedy films. Babalu, Dolphy, yan yung mga pinapanood ko. So, natutuwa ako dati sa mga slapstick comedy. Yung hampasa, may madadapa, babatukan. Masaya talaga eh. Tawan-tawa ako sa ganun. Tsaka tatawa din naman pag nagmumura. Di ko alam. Nakakatawa for me yung ganun comedy dati. So, dun po siguro. Yung pagmumura rin kasi, no? Kasi ang totoo niya rin kasi tingin ko eh. Kasi pag pinifilter mo rin yung pagmumura, hindi mo naririnig yung totoo mong naririnig kapag nag-aaway yung mga... Baka nga, nakaka-human siya na human feels. eh, no? Kaya tingin ko naman naging Tsaka medyo normal din noon eh, no? Yung pagmumura sa mga films. Bago na Pero iba ngayon. Grabe. Hinulma talaga tayo ng mga babalo.
Redford White, Yes. Dolphy, Dolphy. Rene. Rene Requiestas, grabe, mga old gods, no? Comedy gods, no? Yun po. So, Charuth, no, ang bilis ng social media, ang bilis ng technology, ang daming trends, no? Paano mo nahahabol yung mga yan? So kailangan din talaga aware ka online sa nangyayari online. Kahit nga kung nagte-trending man siya or sa news, makakakuha ka din doon ng ideas. Kasi yun yung relatable, current na relatable sa mga tao. Yun yung pinapanood din nila now. So para sa akin, need talaga aware ka din sa nangyayari sa paligid mo. Kasi paano mo ka magiging relatable kung yung current na in-experience ng mga tao ngayon, di mo alam, di ka nakaka-relate din. So, isa po yun sa dapat ginagawa nila. Subaybayan yung current events. Hindi lang trends lang nakakatawa, pero yung social issues din. Ganyan. Oo, dapat din. Aware ka doon. Kasi, yun yung ngayon alam ng mga tao. Tapos, yung susunod ulit, dapat aware ka pa rin doon. Hindi yung bukas iba luma na. na. So, akin, ayun, as much as possible, that alam mo din yung nangyayari sa paligid. Pero kung hindi naman, ano ba? Hindi, parang sa akin, dapat ikaw mismo Pero inaaral mo. paano mo naman na-handle if Kasi kailangan subaybayan, sundan mo yung mga nangyayari, pero napapagod ka rin, kakanood, kakasubaybay. Pag nagpapahinga ka, medyo mawawala ka dun sa takbo. Paano yun? Habol lang ulit. Oo, kaya yun. Parang habulin mo lang uli na nag-pause ka ilang days, o di balikan mo anong mga nangyari na doon nakaraan. Tapos check ka din sa iba, ano ba yung current trend. So, mas more on nasa sarili din kung paano mo din aaralin yung nangyayari now. Hindi kasi pwedeng ikaw lang, yung sarili mo lang inisip mo, lalo na kung may pinoprotektahan ka din na may viewers na manonood sa'yo. So, need mo malaman kung anong gusto din ng viewers mo. Parang ganun po siya sa akin. So, ano naman, yung parang conscious ka ba sa pagiging relevant? Parang nasa isip mo ba siya na dapat yung anumang content na gagawin ko dapat relevant siya? Part yun, kuya, na dapat relevant sa nangyayari. Or ako din, kasi everyday may bagong creator. Everyday may bagong content na lalabas. Parang pag di ka din talaga hahabol or magiging visible sa mga tao, mawawala ka din talaga. So, parang effort mo din yun sa sarili mo na hindi, dapat makipagsabayan ako. Or at least, ako po ginagawa ko, stick ako sa core ko. Kung paano nyo ako nakilala na nag-skit, comedy yung mga kinukuha ko mga videos, yun pa rin yung ilalabas ko now. Kasi doon din ako comfy, yun din yung gusto ko gawin. Para yung mga followers ko dati, yun pa rin yung mahahabol nila sa akin ngayon. Parang sticking to your core, pero nag-iiba-iba yung trends, mag-a-adapt ka lang dun sa mga trends na yun. Gets. So kanina nabanggit natin, part ka ng Pencil Box Comedy. Yes. No? Paano naman yung kwento mo with Pencil Box? Paano ka naman napasok sa collective na to? Okay, yung core team kasi nun ay galing doon sa first ever gag show ko po. Yung sabi ko sa inyo, bigla may nag-reach out na gag show. So, from there, TV kasi yung gag show, so madaming limitation ng time na yun. Lalo na sa channel. So, nung nawala siya, parang lahat kami, sayang, ang ganda na nung na-start eh. Parang maganda na yung friendship natin lahat. Kilala na natin isa't isa pag nag-banter. So, what if gumawa yung director namin, si Patrick Alcantara, so nag-isip siya na gusto niya na iangat naman yung mga writers, comedy writers. Kasi since galing kaming TV, nauubusan na ng comedy writers, specifically comedy writers. So madami naman pong writers for drama. Pero yung comedy writers, parang limited na lang sila. Parang walang workshop naman nang nangyayari. So gumawa siya ng workshop for comedy writing. Tapos dun yun umikot na, may mga writers na, ready na para makabuo ng gag show. So why not gawa tayo ng online comedy show, pero ang puso talaga namin ay mga writers. So sila ang bida sa Pencil Box Comedy, kaya siya Pencil Box din. So, Pencil Box, nasa loob ay mga lapis. So sila yon yung mga writers. Wow. Pag paintbrush comedy. Wala, hindi ko alam, baka Artist mga artist naman. siya. Baka Gawa nga kayong sarili nyo. Oo nga, pencil box lang to. So, nga no. Paintbrush pala kami. Hindi pala kami lapis. Ikaw! Pero shoutout kay Direct Pat, no? At saka sa Pencil Box crew. Nako, sa mga kalapis dyan.
Siyempre kami sa Linya Linya, grateful kami dahil fans kami ng Pencil Box Comedy. Napapanood din. namin kayo. Tuwa kami no, na nakapag-collab kami with Pencil Box. Yung suot ni Charuth. O yung shirt Buhay na namin yung to. skit nila na pwedeng sabihin at pangit Oo, sabihin. ito ang improv namin. Improv shirt, no? Pero happy kami na isa rin kayo sa mga unang nag-perform dito na comedy. Wow, kami din. Hindi namin na-expect yun. Parang kami din, uy, linya-linya to. Iba din po iba ang linya-linya. Grabe yung ano sa amin nun na nakakollab namin kayo. Grabe, parang alam yan ng lahat, yung linya-linya. So, tas nag-a-align pa kasi humorous din po ang linya-linya. Tapos sabi ko, sige, push natin yung sa show. Tapos tingnan nyo, from you, tatalon kami now ng mas malaking Grabe venue. naman yan, from Linya Linya HQ. Diretso na ng Sky, diretso Sabi na ng namin, Sky Dome. Hinulma na kami ng linya-linya HQ. Tara mag-Sky Dome. Grabe. Pero grabe, no? Una, yung move to create a space for comedy writers. Ang galing. Na tama baka na iitsapuera din. Parang sila rin yung lifeblood ng mga comedy shows, ng mga gag shows, ng mga Opo. skits. So ang ganda lang din na merong hulmahan. Hulmahan na naman. May lyanera Ano ba yan ng Yan usapang yanera na hindi na natapos. lyanera ng mga comedy writers. Tapos ang galing kasi, natututo kayo from each other. Sobra. Sa artists, sa mga writers, sa prod team, parang ang dami mo pong Pag tinignan matututunan. mo yung cast ng Pencil Box, talagang wow, all-star tong mga to. Iba-iba yung mga pinanggalingan ding... Actually, yun po Diba? maganda. Merong mga stand-up comics dyan, merong mga content creators, Theater. may theater, May may beauty mga queen artista. nga kami. So, Oo nga, shoutout talagang... kay Isa. Grabe si Isa. Nakikita ko pa yan nung ganito pa siya Totoo. Kapitbahay namin si Isa. Talaga ba? Oh, tapos ka-org ko siya, tsaka yung mga kapatid niya. Org saan? School? Hindi, Outside? sa NGO siya, Yabang NGO. Pinoy. So yung Yabang Pinoy, doon pinanganak ang linya-linya. Talaga? Kaya siya naging business dahil sa Yabang Pinoy. So yung dalawang kapatid ni Isa, yung ate niya pati yung kuya niya ay mga orgmates ko before. Okay. Oo. So nakikita ko talaga siya sa bahay nila, hindi naman siya hindi siya beauty queen doon. Nakasando nga Nakasando pa rin siya ngayon. Tube na nga. Nakasando tsaka boxers Pero Ang galing. nakakatawa si Isa. So kilala ko yung family niya. Small world Pati naman, mga kuya. aso nila, tropa ko. So, nakakatuwa lang na nakakulab pa namin sila sa Special Olympics sa isa nga. niyang org. Alam ko nga. Tapos biglang sabi ko, nandito na pala sa Pencil Box to si Isa, tapos nagko-comedy na rin siya. Ang galing. Ang galing. So, wala lang din. Yung Pencil Box, ang galing parang ring iba-ibang klaseng lapis Diba? Iba't iba Hindi nga. puro Mongol May mga ibang kulay, may jumbo pencil, may mga mas Iba-iba manipis na pinanggalingan. pero lahat nasa isang pencil box. Ganda naman. So, anyway, nabanggit natin, kumusta nga yung show nyo dito? Kasi unang-una siya No? Paano ba? Paano kayo na-convince na, sige, we'll do a live show? Kasi, nagulat niya rin yung mga tao na may live show dito kasi alam nila, parang studio yung setup ng Pencil Box. And then alam nila na mga kayo yung nanonood doon. So parang what led you to decide na sige, tirahin na natin nga yung live na audience. Feeling ko nag-start to nung nag-open kami for set visitors. Tuwing taping, nagma-monthly taping yung Pencil Box Nag-open kami for 10 slots ng set visitors every taping. So, doon pa lang, nagsushoot kami ng may live audience, pero 10 lang sila. Hanggang now lumaki na, 25 na ata yung tinatanggap namin sa set. Wow. So, nung nakikita namin na iba din feeling na naiambag nila pag nakikita namin yung viewers namin, supporters namin, nanonood na natawa talaga sila na, okay, gusto nyo, parang nakapag-perform na kami sa kanila ng live. So, sabi namin, why not? Para mas malaki naman. Kasi dumadami yung nag-a-apply, maging set visitors. Pero 10 lang talaga kasi limited yung space namin sa studio. So, nung nagkaroon ng opportunity, nag-open kayo ng linya-linya tayo. Sabi namin, parang ang pangit naman na bigla lang na, ay hindi, lang kami, online content. So, may opportunity, tapos sakto, yun naman talaga pinapasok namin ngayon live audience. So, why not na, baka ito yun na bigger space para sa mga gusto pumasok. From 10
Naka 100 plus tayo dito sa grabe. Linya-Linya HQ. So, iba yung pakiramdam, kuya. Pero, mas sa akin talaga personally, kabado ko noon kasi hindi ako nagla-live na performance. Kabado nga ako lagi nung sa 10 nanonood. What more na, parang na times 10 pa sila dito. Ako kabado, pero majority sa amin, di ba, mga stand-up comedian. So, parang sanay sa crowd. Lagi ako nagsasabi, paano kayo hindi kinakabahan? Ako sobrang kabado kasi hindi ko nakikita talaga yung feedback sa content, as content creator, Tapos sa pencil box din, siguro 10, okay lang, maaaral. Kaya i-reshoot, i-retake doon sa shoot. Pero dito, live, Wala. ako kabado talaga ako noon, kuya. Hanggang ngayon, sa next na show, kabado pa rin ako talaga. Pero naisip ko lang, no, ang galing talaga na galing kayo sa iba't ibang art forms din or iba't ibang spaces. Kasi natututo kayo from each other. Yung sinasabi mo na ikaw, content creator ka na, de-shoot. Sabay biglang may mga stand-up comedians ka na live, matatanong mo sila kung paano nyo nagagawa yan. Yung mga stand-up comedians naman ngayon, nagiging content creator kasi kailangan din nila mag-create. Paano mo ginagawa yan, Charot? Tapos biglang may supermodel kayo, tsaka beauty queen. Paano ba, paano ba Diba? rumampa Nag-hosting dyan? sila. So, Oo nga, ang galing. nag-handle din sila tao. So, Mm-mm. galing din. Natututo kami sa isa't isa na. Grabe, no? So, ginawa na namin yan para sabi ko, pag sumabog yung pencil box, sana hindi nila kami kalimutan. Ay, paano kayo makakalimutan? Ayun na, nakatatak na tayo. Pero tuwan-tuwa ako na rekta sa Sky Dome. Diba? Oo nga. Pero nakakagulat din. Lagi Nakakagulat nagagulat din sa amin. Pag biglang nag-sky dome naman. Tingnan mo nga, sinabi ko sa'yo from set visitors, naglinya-linya kami na live. Siguro no time na yun, parang, lakasan ng loob. Suntok sa sky talaga. Yun pala yung suntok namin. Kaya siya suntukan sa Sky Dome. Pero, ang show kasi na yun ay second anniversary ng Pencil Box. Kaya to, second anniversary, yung first anniv namin ay team lang namin na nag-celebrate. Tapos ito, bigla kami nag 1.2. Ang seats ng Sky Dome ay 1.2. So sabi namin, kagat tayo ng porsyento doon. Akala namin, makakakagat agad. Mahirap ang live show. Mahirap. Pero siguro, ang sa amin nun, sa October 26, ang naisip namin, kuya, masaselebrate namin sa mga with our supporters Yun ng eh, no? live. Parang meet and greet din. So, mas celebration siya na, hindi namin kayo nakasama nung 1 year, pero ilan yung chances na magkakaroon ulit ng anniversary lagi. So, why not na, tara, kita-kita na tayo. Kahit gano'ng kadami lang sila napupunta doon. Or kung ma-sold out namin, mas masaya. Pero, mas celebration po siya, kuya, Saya. nung Saka anniversary. iba pag live, guys. Parang, iba rin ma-witness sila in person. Oo, Ako, tuwan-tuwa eh. kami kasi part ako ng crowd, no? So, parang, nakikita ko lang sa video to, ganito pala nila ginagawa. Kaya nga. So, parang, ang saya lang, no? So, ngayon, ang ganda na mas marami ng chance, mas maraming seats na pwedeng manood ng live. Kaya yung mga nakikinig dyan, no? Kuha na agad ng Yes. ticket. Nasaan nga ba yung tickets nyo? Oo, sa smtickets.com. Tapos pwede din sa mga sinehan ng SM. Pwede kayo bumili dyan. Ang dali Suntukan sa Sky Dome ng Pencil Box ngayong October 26 na yan. Manood kayo. Diyos ko Oo naman. nga. Bakit pala suntukan? Well, una, yung pan lang sa 2. Tapos 'di ba uso yung yung Suntukan sa a-attend Ace ka ba sa online, yung suntukan sa Ace Hardware, ganyan. Ang ganda. So, suntukan sa Sky Dome and suntukan na punch, 'di ba? Punchline. Punchlines. Yun pala. So, yun naman ang suntukan Yun naman pala. sa Sky Dome, mga punchlines ang ibibigay namin sa inyo. Grabe. So, kaabang-abang yan. Sakto yung labas ng episode natin. May oras pa kayong bumili, no, sa SM Ticket. So, Oo. avail nyo na yan, no. Charuth, sa dami ng comedy groups ngayon, sino yung pinakaayaw mo? Bakit ka nag-steer ng drama? Ikakalaglag ko pala to bago mag-Sky Dome. Ako masusuntok, kuya eh. Sabi mo kasi mahilig ka sa drama eh. O, tinutulungan na nga kita eh. Nag-i-steer naman ng drama eh. Mamaya na i-blip mo, Char. So, naiba nga. Parang Ano hindi ba? mo Wala nasunod ko ata yun kanina dyan eh. sa script mo eh. Sorry. Improve kasi ito eh. Stick ka lang Stick dyan. lang, stick lang. Napahamak Sorry. tayo, Kuya Ali. Yeah, sa dami ng comedy groups ngayon, which is a good thing, no? Maraming Sobra. choices, no? Ano sa tingin mo yung nagsiset apart sa Pencil Box Comedy? Well, sa amin ay, lagi akong babalik doon na ang puso namin ay ang mga writers namin. Yun talaga. So, kahit anong mangyari,
confident ako sa material na nilalabas namin. Kasi alam namin na dumaan ng workshop yung mga writers namin. So, sila ang mas may alam sa field ng comedy. Ayun, for me, kailangan actually, ang pencil box, ayun yung ginagawa namin, mga sketches, ilan na lang ang gag show, isa na lang ata gag show sa TV now Sketch, oh. So, iba talaga ang hatak pag comedy na atake ng mga skits, gags. Wala na din po gumagawa ng gags now. So, binabalik lang namin yon na dati ang dami po kasing mga comedy shows talaga. So, umuonte. So, ngayon, binubuhay natin siya online. Which is, madami naman nakakagawa. Pero, ayun nga, mas kami, showcase din namin yung mga comedy writers namin dito. Puso namin yun. Disiplina sa pagsusulat, no? Isang art form yung comedy Oo, writing. Professional work siya. Yan, hindi bara-bara, no? Hindi talaga. Ganda. Pero yun nga, para talaga siyang combination ng iba-ibang iba-ibang comedy art forms. Pero yun nga, again, yung highlight talaga ay pulido ang pagkakasulat. Oo. And mahalata mo eh. Mahalata mo. Well-written talagang. Galing-galing. So, sino pa yung mga ayaw mong... Ba't masingit na singit yung tanong mo? Ewan ko ba? Ba't Ito naghahanap naman ng nga, ano to? magkakaroon pa ako katable clip Akala ko yun sana. Tinitrap ko sana para meron tayong Wala, masaya tayo, madaming comedy group ngayon. Sayang, ang ganda sanang gawing real. Yun, di ba sumasabog ngayon yung mga ganyan? Dapat may ganun. Kaya nga baka ito yung kailan natin mag-steer ng drama, kuya? Sayang. Sinong paborito mong kasama sa skit sa Pencil Box? At saka sino yun naman yung pinakaayaw? Kasama talaga. Kailangan mo magsingit ng drama. Mabalanse lang. Ala naman puro gusto lang. Pag-aaway-away mo pa kami, may show nga kami. Hindi ka na makaramdam Sabi mo suntukan. Oh. Hirap mo naman kausap, Kuya Ali. Yung na lang, sino yung pinaka-paborito mong kasama sa skit? Ako talaga bias ko ay si Ate Donna. Siyempre, iba na yun, Donna Cariaga na yun, no? So ako, kasi natututo ako ng sobra kay Ate Donna. Siya ay na-idolize ko talaga now na babaeng nagko-comedy. So, tuwan-tuwa ako sa kanya. Siya ang ay ng Nag-compare. Ano ba? Siya ang Eugene Domingo na. Yan na naman na. Wag na. Siya na lang ang Donna. Siya ang Donna. Yun. Nag-iisang Donna. Cariaga ng Pencil Box. So, sino ang pinaka nahihirapan ka? Hindi ko sinabing ayaw mo, Oo, nahihirapan na. Ayusin mo naman yung lang. Nahihirapan ka sa kanya. Ba't pag nag-skit kami, nahihirapan ako? Labang ganun. Ano ba? Kasi baka makato ng iba eh. Hindi, at kahit gano'n ko kagusto din si Ate Donna, takot ako maka-eksena din yung mga sila, Ate Donna, Kuya James. Yan, yung mga Pressure. Oo, pressure Kasi ang matatanda, nafe-feel ko. Oo. matatanda. Yung mga veterano talaga, takot ako. Sobra kasi, well, hindi sila nanlalamon pero alam mong mahihiya kapag di mo alam yung script, di mo inaral yung character mo. Parang yung pressure lagi na, alam mong gagawin nila yung best nila, alam mong magaling sila doon sa ginagawa nila, tapos sisirain mo yung timing. So, mas pressured ako at the same time din, kahit gano'n ko kagusto si Ate Donna, kay Ate Donna tsaka kay Kuya James. Yan yung mga nakaka-work namin doon na nag-guest veterano. May mga nag-guest din kami, mga artista na, yan sila, Ate Kate. So, ayun, Madam Alessandra De Rossi. Grabe naman. Naka-extend ako siya, parang wag nyo na lang po ko ikas dito direct. Oo nga. So, yun, mas mga veterano. Mas mga veterano. Sige, ano naman yung non-showbiz answer? Kala mo, hindi ko nahuli. Ang ganda eh. Wala, kala mo. Matalino din ako. Kala mo. Ang ganda ng sagot. Sila na nga yung pinakagusto ko. Sila rin yung pinaka-nahirapan ako. Oh, tama naman. Pasok Ano naman yung sagot ko. Ano yung non-showbiz answer? Mamiro lang. Hindi, pero totoo yun yan. Nahirapan ka sa Oo, kanila. Okay. hirap din. Ako din, takot din ako mismo pag nalalaman ko na yun yung mga ka-eksena ko. Grabe yung yung huli yung clips na Pencil Box sa Cool Pals. Oh my Nice, goodness. ayan, no? Grabe, riot.
Shucks, sayang Madami pa natin. yon actually. Madami pa lalabas. Grabe. Ang kulit. Tapos yun nararamdaman ko yung sinasabi mo na pag sila yung bumanat. Pucha naman. Kita mo ba? Hindi ata ako sa unang post with collab sa kanila, hindi ako nakabanat. Si Na ganun ako, napatigil ako. Ryan Rems, ang kulit eh. Sobra Pag na. simuman, Riot. pag simuman, papawisan ka. Lahat no? Talagang sinisikmuraan nila yung comedy Oo, Alam mo, alam na nandun sila nila. sa edge Grabe, halimaw talaga mga yan. No? Pero grabe, Cool Pals Pencil Box pinagsama mo. Dapat gawa ng show dito yun sa linya-linya para kompleto na eh. No? Kaya nga, ano bang pwede? Isip tayo. Pag-usapan na, lutuin naman natin yan, Oo kuya. nga eh. Pero, kita ko rin sa parodies nyo, lalo na itong lately, no? Meron ding social commentary. No? May Oo mga parodies naman. kayong ginagawa para may message din, no? Panagutin yung mga magnanakaw, ganyan. Paano yan? Paano nyo na buo yung ganyang skits? Ano ba yan? Parang aware kayo na, tara gawin natin, or parang lumabas lang ba siya? Well, ito siguro, isa sa favorite ko kasi yung lumabas now. Yun nga, yung sa Master Theft namin na sinulat ni Kuya Juan Paulo. Galing, Yes. no? Ang galing ang putya. Ang ganda nun. Pero madami na din pong mga nauna na tungkol din, may mga message din kaming gusto. Ang sabi nga ng director namin lagi, parang magpapatawa ka na lang din, lagyan mo na ng message. Sabi nga ni Pat. So, mas doon kami sa, anong say natin dito? Anong message natin gusto natin iparating dito? Tirahin na lang natin sila through comedy para din yun yung papanood din ng tao tas mako-consume din nila yun. So, open kami for that, kuya. Mm-mm. Na dapat makikita din ng mga viewers namin kung anong stand namin sa mga ganun nangyayari sa bansa. So, okay. Pero syempre, no, collective kayo. May challenge din yan na potentially, baka magkakaiba kayo ng pananaw. Paano nyo na-handle yun? Well, surprisingly, aligned pa kami lahat. May napapansin kayo na isang tumatahimik. Si drama ka talaga! Nakakainis ka! Totoo naman. Paano yung matotoong may ano dun? May parang... Not that I'm aware of. Ganda. Wala pa Hindi ko bumibigay. alam, wala Wala ka pa. nakitang parang medyo nanginginig ng gano'n. Wala pa Nakikita ko, tumatawa pa sila sa gilid-gilid Ano sila sa amin Yun din message nila So, di natin alam. Hindi, pero honest yun na. Potentially kasi. Syempre, Mahirap, ang din diba? may mga individual tayong pananaw, ang mahirap pa dyan, yung mga individuals na yun, influenced din sila by the people, diba, surrounded sila ng friends and family na potentially may ibang pananaw. And, ewan ko, baka naman way din naman siya para mapag-usapan siya. So, kung kunyari may isang taliwas dun sa pananaw na yun, may opportunity kayong mag-usap. Siyempre, magkakaibigan pa rin naman kayo. Actually, kung hindi man related sa kunyari, government yung nangyayari, pero may isang issue na nangyari, tapos syempre, gagawa namin ng comedy Bago naman siya ma-cast and ma-shoot, nag-uusap talaga. Parang okay ka gawin to. For example, si Ate Isa, yun yung mas sikat, yung Miss Rochelle niya. Yun ay tungkol talaga related sa politics. Tinanong talaga muna siya if okay sa kanya. Dumadaan sa cast kung okay sila dun sa gagawin nila. So, open naman po for discussion. Meron na din kaming na-experience na hindi, issue lang din siya, pero tinitingnan namin, okay ba to sa'yo? Sila mismo parang out na lang ako dyan. Wag na lang ako, hindi ako yung tamang tao dyan na gumanap. So, may mga ganun pa rin kami, kuya. Pero parang ako nakakatuwa rin content creators ngayon, Filipino creatives. Parang natural na rin na alam naman natin kasing part tayo ng bigger community. We're part of a country, di ba? Oo Na naman. lahat tayo apektado. So, parang close to home na lahat ng nangyayari. Kaya parang tingin ko, alam ng comedians, ng writers, 'di ba? Kung gaano kalakas yung power din ng sulat Naman. to communicate. Oo naman, kuya. Oo. 'Di ba? So tingin ko, seryoso na, 'di ba? Kala mo Oo. puro Ikaw mamaya may sisingit ka na naman drama dyan Buwelo pa lang ako sayang. Anyway, pero wala lang. Parang ang ganda rin na, naman, I think, generally Filipino creatives united din para sa pagpapanagot sa mga nangyayari. Oo naman, kuya.
Hindi lang naman, parang hindi naman yan yung hati-hati na grupo-grupo. Parang lahat na tayo affected as a whole bilang tao, bilang Pilipino. So, syempre that magsasalita ka na din. May stand ka na din dyan. Pero ikaw, personal content mo, meron ka rin bang ginagawang mga ganun? Or Meron. Meron, pero dinadaan ko din through comedy. Stick pa rin ako doon na hindi pa pure na message lang. Siguro kasi, Hirap din yun eh. ang hirap eh. Parang, Out of character ka rin. hindi din ako kilala for that. So, why not sa kung paano ko yung atake sa message na gusto ko iparating sa kanila. Pero yes, dumadaan din. Kinakonsult ko din yung mga writers namin for that. Kung okay din to, paano ko to gagawin humorous itong gusto kong iparating sa mga tao. Yung stand ko, ganun. Pagtatawa na namin yung nakakatawa naman talaga nangyayari. Nakakatuwa, no? Parang, again, ang laking puwersa ng creative force, Filipino creative force, mga content creators na kapag nagsama-sama rin na ma-amplify yung message na panagutin tong mga gagong to. Mga gago Laking talaga mga yun. Gago ayo. Gago. Di ba? Parang, ang laking. And ang nakakatawa, iba-ibang industries, may kanya-kanyang way of Di of ba? communicating that, no. Sige, tawid naman tayo to Charuth. Bukod sa comedy, alam namin na isa kang contractor. Tama? sorry. Research nyo. Sino ba yung taga-research mo? Tatanungin ko sana kung paano nyo ginagawa yung mga modus. Anyway, pero Ito naman yung mga katabol clip. Oo nga, Kakabagsak ko sorry. talaga naman. Parang may bubulong. Mali ang research na yun. Hindi, pero busy ka rin sa negosyo ka mo, no? Pero sabi mo nga, at least tumatakbo na rin yung ibang mga negosyo mo dahil ano rin siya, no? Anong tawag dito? Franchise, no? Pero can you tell us more about paano ka napasok naman sa pagninegosyo? Ayun, so sabi ko nga kuya, gusto ko talaga mag-business. Yun yung gusto kong course nung una eh. Gusto ko talaga maging entrepreneur. Yan. Gusto ko magkaroon ng sariling produkto ko. So now, alam kong hindi naman stable or forever itong work ko now as a content creator. Hindi eh. So, nakaasa pa rin kami kung may magtatap. Hindi namin kontrolado. So, nung nakakaipon na ako, sabi ko, push ko pa rin to business. Kasi nandun yung puso ko pa rin talaga. Sales, magbenta. Sabi ko, yung naipon ko, gusto ko talaga gumawa ng sariling cafe. Yan yung initial plan ko. As a businesswoman, gusto ko talaga ng may cafe. Tapos, ang daming sumulpot na kapihan nung pandemic and after pandemic. Parang lahat na may coffee shop, aesthetic na coffee shop. Nung nag-research ako, sabi, pahirapan na daw ngayon makapag-source ng mga supplies, yung mga basic supplies para magkaroon ng coffee shop. Oh, kayo meron. So, nung nalaman ko yun, sabi ko, nga, why not? Wala pa rin naman akong time na focus na yun lang. Alam ko hindi ko ma-handle ng 100%. So, why not franchise na lang? And nasakto, yung Pedal Cafe, ang ganda ng system nila for franchising. Talagang hands-on yung owner. Kasi small business pa lang sila nung nag-start eh. Siguro wala pang 10 branches nung pumasok ako. Now, nasa 20s na sila eh. Wow. So, ang ganda nung process nila sa loob. Parang may system na. Parang papasok ka na lang talaga doon, ituturo nila sa'yo. So, sinuwerte na lang din siguro ko doon sa business na nakuha ko. Pero ako, gusto ko din, natatakot ako eh, di stable yung income sa brand deals. Kailangan ko din gumawa ng akin na alam ko, ito, yung ipon ko ilagay ko dyan. So, mas yun po. And now, tatlo na yung Wow, branch. grabe naman. At 25 years old. Kaya nga eh, kailangan gumawa na din ako t-shirt. Ikaw, Ay, 25 oo ka, nga. naglinya-linya eh. Gawin na yan. Ano na lang, turtlenecks naman sa akin. Wala nang turtlenecks. Sando, mainit sa Pinas eh. Oo nga. Pero wow, 3 na. Grabe, hindi I mean, wow, for a 25-year-old, yung iba nananaginip lang magkaroon ng franchise. Ikaw may 3 ka na. Ang galing lang din na example na, na content creator na tinatry mong gawing sustainable din yung ginagawa mo. And hindi lang din relying on content creation. Hindi talaga pwede. Alam mong nandyan siya, habang nandyan siya, go. Maximize. Pero pagka nawala, 'Di ba? Ang pangit din pag wala po. So, gusto ko din ma-multiply pa yung money habang malakas pa yung source of income ko now. may mga iba ka pa bang parang napapanaginipan mo na, sige, may cafe. Are you aspiring to have your own cafe? May iba ka pa bang iniisip na
dream business mo? Ganyan? Gusto ko mag-go sa products. Yun siguro niluluto ko ngayon, kuya. Gusto ko talaga magkaroon ng product-based na business. Gusto ko talaga sales. So, yung kaliwaan lang yung product. So, mas yun. Hindi pa ako sa service side ng business eh. Kasi, well, yun na siguro yung ginagawa ko as a content creator. service pa. Parang service na yun. Gusto ko naman ng product-based. So, yun pa siguro. Gusto ko nung sarili ko naman. Iba din eh. Franchise kasi hawak nila yan. Yes. Kahit anong mangyari. Di ko kontrolado kung biglang i-out nila. Pero yung pagsariling akin na yung business, doon ako siguro. Mas doon pa. Product-based na business. Wow. Collab tayo pag nabuo. Oo nga, malay mo. Promise. Well, kami talaga, walang charot to, no? Pero talagang nasusubaybayan namin yung mga ginagawa mo and sobrang bilib kami sa'yo. Wow. Totoo. Mamaya may business proposal kami sa'yo. Ano yun? Naka-ready naman agad. Diyos ko Yan naman. Talaga. Pirmahan na. Ano naman yung mga, ayusin mo naman yung mga research mo. Oo, ano siya, yung farming ng hipon. Kaya pala sinimulan mo na ako kaninang Oko yan. introhan. Oko yan. Kaya ba't ka ba yung papadami ng hipon? Oko yung pangalan. Okay. Okay. Lahat na inulit. Ano ba? Yung negosyo mo. Yung una kasi Yoko Okoy eh. Parang pangit tunog. Yoko-yoko. Yokoy. So, Okoy. Okay. Okay yan. Sige, at sa dami ng ginagawa mo, so, syempre, na-imagine ko, no, nagko-content creator ka, kahit na sinasabi mo na hindi ganun ka tutok ka na sa business dahil tumatakbo naman na siya mag-isa, kailangan mo pa rin ng monitoring yan, ano? May ginagawa ka pa ba para mabalance yung, parang work-life balance mo? May iba ka ba bang ginagawa para mas maging balance eh? Natuto ako from mag-isa lang ako dati. Nag-start ako sa content creator. Natuto kong humingi ng tulong, bumuo ng team. Iba kuya pag mayroon ka ng mga katulong na team. So ako, invest talaga sa team. Kailangan mo ng ka-help kahit ano mangyari, kabatuhan ng ideas. Yun, so sa content creator side, nagbuo na ako ng team. Meron na akong editors, so tulong na doon. May ka-brainstorm na ako pag mga branded. Tapos sa personal ko, nag-hire na din ako ng tutulong sa akin na secretary para sa mga shoots. So, palalakihin mo talaga eh. Then, doon din, nag-hire na ako ng parang store manager. Dati ako eh. Ako talaga, nagbenta ako. So, sa coffee shop. So, natuto ako na okay din pala nang may katulong ka. May kasama ka doon sa business mo, sa ginagawa mo. Mas doon po ako para mabalance ko, para mas may time ako. Magbigay ako ng, kumuha ko manpower para ako lumuwag yung time ko. Makagawa pa ako ng iba kasi nga gusto ko nga ng business pa, kuya. Pero ang ganda rin na, binabaran mo rin yung mga actual work na pagbebenta. Kasi hindi naman pwedeng tumalon ka talaga bigla to, Hindi. to business owner agad. Ikaw Maganda. mismo alam mo. Tsaka mas makaka-relate ka sa mga concerns ng mga, kunyari ako sa barista ko ngayon, mas naintindihan ko kung saan sila nanggagaling. Hindi ako yung basta lang makautos na, ba't walang sales? Ba't ang baba ng sales natin? Kasi alam ko yung makaka-relate ako sa issues sa store, ganun. Kaya okay din na naging part, kung ano yung pinagdaanan nilang training, yun din sa akin. Nice, ganda. Pero may iba ka pa bang ginagawa na na pahinga bukod sa pagtulog? Or pag-nap, ganyan. May iba ka pa bang hobbies, ganyan? Na nakakahanap ka pa ba ng ibang ways na maging masaya? Parang gano'n. Actually, yan yung iniisip ko now. Yan yung problema ko now. Kasi dati ang pahinga ko nung wala pang money involved dito sa comedy. Di ba sabi ko sa'yo, parang relaxing for me from school. Magko-content ako for fun lang. Tapos now, yung for fun na yon, yung hobby ko na yon, nagiging part na siya ng work. Pinagkakakitaan ko na din siya. So, hindi ko na alam kung saan kukuha kasi yung nagiging rest ko dati, part na siya ng work now. So, mas doon, fini-figure out ko now. Hinahanap mo pa. Oo. Ngayon, pagtulog-tulog. Oo. So, now, mas nandun pa ako sa resting na wala mo nang iisipin. Pero dati kasi mahilig ako travel, kuya, with family. Yun talaga ang malaking sa akin na pahinga, travel with family. Pero now, yung sa sarili nga, gusto ko nga magkaroon, hanapin pa. Terrarium.
Bakit ba? Pinapasok mo yung hobby mo ngayon sa akin. Baka yan yung bagong negosyo. Terrarium tsaka mga Nagiging hipon. negosyo na Maliliit naman. hipon. Ninenegosyo ko na naman yan. Oo nga, hindi pa nga hobby, negosyo na So, nga ng hobby eh. Pag hibi naman yung binigay mo. Recommend ako sa ng mga iba. Hindi ka ba mahilig ka ba sa... Kasi writer ka eh, fountain pen? Hindi. Hindi. Alam mo na may fountain pen, di ba? Yung? Yung yung mga... Medyo mas complex na pen na nire-refillan mo lang ng ink. Mga ganito, fountain pen. Nakakita na. Cute! Yung fountain pen. Fountain pen ang pala tawag dyan. dyan. So, nilalagyan mo yan ng ink. Yan, sa mga dyan, sa mga nagpa-fountain pen dyan. Hindi ko naman to super hobby, pero nung pandemic din medyo na humaling akong konti, pero hindi ko masyadong nilaliman kasi mahal din siyang hobby. Pero maraming iba-ibang klaseng fountain pens na nakakatuwa rin kasi ma-encourage ka rin sulat kamay. Nga, hindi Para nga sa ako mga may tulad sulat kamay. natin na puro notes sa phone, tinatype mo. Kaya nga puro type pa nga ako puro Wala online. lang. Ang saya Something din. lang. Saya Iba to, din fountain feeling. pen. Meron din ako isa mga vinyl records, music, ganyan. Music. Kuya, talagang wala akong maisip now. Na Something yan na eventually. gusto ko nga kasi mahanap mo. kahit sabi isa din daw yun kasi Pag therapeutic tinatanong yun ako, anong collection mo? Wala. Hindi ako bumibili, kuya. Wala akong collection. Wala akong binibili na something. Ayoko bumibili for myself na hindi ko naman gagamitin. So, kunyari, pag bag, isa lang. Pag nasira, di tsaka bibili. Ganun lang ako sanay. So, mas nga nakikita ko travel, ngayon di naman ako makaalis-alis. Dahil nga punong-puno. Oo, so wala din. Kailangan ko talaga ma-figure out yan. Yun nga naging problema ko ngayon, kuya. Tulungan mo nga ako. Sige, marami nagpapatanong nito Kasi alam na naming pang-blockbuster ka pagdating sa comedy. Wow. Tsaka mahilig ka sa drama. Pero pagdating sa larangan ng romance, kumusta ka? Ano yan? Parang ngayon pala nakarinig ng romance, Ngayon lang ako na itanong sa ganyan. Ano yan? Hindi, pag-ibig, kumusta ang buhay pag-ibig mo? Ba't yun natatawa? Ano ba to? Hindi to joke. Ba't ka ba nagtatanong? Wala lang, tinatanong ko lang. I mean, Ayoko, hindi nila malalaman. Wala kayong mapipiga sa akin. Pagka off na, tsaka ka may malalaman sa akin. okay, sige. Offline na yan. Sige. Natanong ko na pero ano pang pangarap mo bilang creative? May gusto ka pa bang gustong subukan o babarang larangan? No? Kasi marami kang kasamang iba-iba yung ginagawa. Meron pang sa mga iba na yun na mas gusto mong babaran. Now, kung ano yung napapanood ko lately, parang na-excite ako lagi. Na gusto ko din yan gawin. For example, pag kay Ate Donna, lagi niya ako sinasama sa teatro. Tapos sinasabi niya sa akin, alam mo, may potential ka sa teatro. Mag-act. So parang ako, may potential daw ako. Sige, gusto ko din yan. Parang natutuwa ako pag nanonood ako. Tapos now din, since puro stand-up kasama namin, pag tuwing nanonood ako, gusto ko din. Oo nga pala. So, confused ako now, pero, mas leaning towards ako na siguro, stand-up. Gusto ko itry. Ooh, grabe. Pero takot ako. Well, Ikaw ba? Nag-try ka ba? Nag-try ako Ano nangyari? Bakit nalungkot ka? Takot. Ikaw din natakot mo ako. Wala na, hindi mo tinuloy. Hindi na Hindi, na-try ko ulit after 10 years. So, una ko siya na-try 10 years ago. Nung nag-start pa sina Victor. Narinig ko yung kay Kuya Nonong. Oo. So, parang nasa kami, Tomato Kick. Fan ako ni Vic Fan ako nung panahon na yun, kakakilala ko lang kina GB, kina James, kina Rems, ganyan. Tinry ko. Nakakatakot Tsaka parang iba for me kasi writer din ako. So, iba yung written for me na, although ang stand-up comedy ay written din, may theatrics din siya, memorization. Mahina ako mahina ako sa memorization. So, nung nag-try nga ako actually, parang may kodigo ako. So, meron talaga akong parang notes. So, natuwa naman ako, pero at the same time, napangibabawan ako ng takot Kasi, nerve-wracking talaga siya. Yun for me. So, hindi siya for everyone Ngayon, after 10 years, tinry ko ulit. Tinry ko siya mga late last year.
parehas pa rin yung kamay. Ito pa yung nakakatakot, Charu. Dadaanan mo to. Kasi, pag nag-open mic ka, nandun lahat ng mga stand-up comics. Nakaka-pressure. Yun alam mo nga na, na-feel ko nga. nakaka-pressure kasi lalo na kunyari ikaw, may reputation ka, si Charu. Diba? Ano to, stand-up. Ako naman, syempre, papakilala ko. Si Linya-Linya, ganito. Mag-expect sila syempre ng tangina, sabay baduy. Sabay, Baduy. kwek. Medyo, times 10 yung humiliation kapag hindi sila natawa. Pero, kapag natawa naman sila, tapos may Fulfilling. mga bumabati sa akin, putya, hindi ako makakatulog. May mga nag-message sa akin, hindi ko na sabihin ko sino. Parang after ko mag-perform nun, may mga nag-message sa akin, uy, okay yung mo. Medyo yun na yung tinetreasure ko yun. So, iba parang ako comedy writing din naman ng linya-linya. Shirts, memes. Pero ibang animal ang stand-up comedy. Kaya iba rin yung level of respect ko sa kanila. Ako din. Ako pa rin ako Pero ngayon. ikaw, tingin ko kaya mo kasi nasa arsenal mo yung una, nagko-comedy writing ka, humaharap ka sa camera. Ngayon, nagsho-show ka na. Ayan na yun memorization, acting. Lakas pa ng loob, kuya. Hindi pa ako sanay talaga ng live. At di din ako sanay live feedback. Kasi di ba nga, super... Feedback nga, no? Di ba nga parang nag-observe ako ng mga tao. So, natingin talaga ako sa paligid kung hindi tumawa. Or yun nag-live kami dito. So, napapansin ko talaga yun. So, parang tumatatak sa akin, ano to pinasok mo? Ba't ako nagla-live show ngayon? So, mas yun pareho. Theater. Live mo ipaperform sa harap ng tao. Tapos, stand-up comedy. So, papunta nga sa live yung na-encourage ako dahil sa mga kasama ko. Pero alam kong hindi pa ata ako ready. Well, mukhang step by step lang talaga. Pero, unang step naman yung may interest ka. So ngayon, sinasabi mo, bino-blurt out mo, dinedeclare mo dito. Ano yan? One step forward na yan. More na lang. Ang maganda naman sa stand-up, sa open mic, ang daming open mic ngayon. Very encouraging naman ng stand-up comedians in general. Pero kailangan din maging Teflon ka. I mean, dapat ka, matibay ka rin. Kailangan marunong ka rin tumanggap ng criticism Kasi nga, hindi forgiving din ang crowd Kapag di ka nakakatawa, talagang paparamdam nila sa'yo na hindi ka nakakatawa. Oo, sabi nga ni Kuya nung maririnig mo daw yung track. Masakit. Yun. Ganyan sa episode pala namin yun. Tawa-tawa ako. Sa track. Maririnig mo yung track. Ako sa totoo lang, sabihin ko na ngayon totoong reason. Noong nag-open mic ako doon, hindi ko sinabi na kay Nonong to Yung nag-introduce sa akin na host, sinabi niya na parang, wag niyong tutularan. Parang di man siya. Ano ba yan? Ako naman. Na-dishearten ako. So again, hindi siya for everyone Hindi naman yun uncommon remark tingin ko Jumo-joke din siya. Pero kapag naapektuhan ka nun, talo ka. Yes. So kapag nakarinig ka ng ganun, bumigay ka, wala na. Pero nakarinig ako nasaktan ako So lang, parang, I think kaya yung mga stand-up comics, talagang nagiging sila, seasoned comedians, writers. Kasi, dinaanan na nila yung ganun. So, anyway, parang exciting naman for you, Charuth, no? Parang 25 ka pa lang, ang dami mo nang ginagawa, ang dami mong tinatry, marami ka pang gustong itry. Pero ngayon na nandito ka sa content creation, alam kong marami ka pang planong gawin. Marami ka pang, bababaran mo pa yan. No, kaya siguro yung next ko ay ano naman yung mapapayo mo sa mga aspiring content creators? Kasi maraming syempre, compelled yung Gen Z ngayon and the younger generation na sumunod sa yapak ng mga katulad mo. Mapapayo ko ay, huwag kayong makinig sa payo ko. Nasasabihin ngayon. Hindi, based from my experience na lang siguro, kuya. As a content creator, dapat authentic yung ginagawa mo sa'yo. Talagang ginagawa mo dapat siya. Kasi pag hindi, kunyari, yun lang yung nagte-trend, gagayahin mo lang. Mauubos ka, pwedeng hindi mo din kasi gusto yun, hindi natural sa'yo. So, magre-reflect yun sa videos. Yun sa akin, dapat alamin mo muna, kilalanin mo yung sarili mo kung gusto mo ba talaga yung ginagawa mo. Ano yung gusto mo i-share sa mga tao na talagang familiar ka? By heart, ayun talaga yung gusto mo i-share sa ibang tao. Mas doon yun kasi pag dumating yung time na madi-discourage ka na gumawa, mapapagod ka, at least may babalikan ka na core na, ay, hindi, masaya kasi ako dito sa ginagawa ko to
Kaya, yun yung importante kasi mapapagod ka talaga sa future ng gagawin mo. So, kung ako, maging totoo ka lang sa sarili mo kasi tatagos yun sa mga viewers mo. Ganda. Salamat, Ate Charuth. At wag na kayo makikinig sa akin. Hindi. Yun yun, napansin ko agad nung sinagot mo na nung nag-start ka, you were having fun. Kasi tama si Charuth ang hirap i-sustain kapag hindi ka masaya. 'Di ba? Minsan kahit masaya ka, panghihinaan ka ng loob Paano pa kung hindi ka masaya in the first place? Mas lalo nang mabilis mawala yan. 'Di ba? Kung hindi ka masaya, ang lungkot naman nun. Ano ba yung mga, ano mo? Ay, ang insights. Kala mo malalim binaliktad. Pero 'di ba, malungkot talaga yun kung hindi ka masaya. Nagpapatawa ka tapos hindi ka man lang natatawa. Oo. Ang hirap magpatawa kung hindi ka masaya. Tama. Diba? T-shirt mo na nga yun. Oo nga, no? Di ba? Di ba? Pero totoo yun. So, wala lang. Parang ang ganda rin marinig yung experience mo as a content creator and yung mga ibang mo pang ginagawa. And I feel like ang dami pang susulpot dyan ng mga bagong content creators. And ang ganda na ang swerte rin ng generation ngayon na ang daming pwedeng makonsume na content na comedy. Iba-iba ng comedy ngayon. Grabe yung Iba-ibang nakahain. atake. 'Di ba? Bukas may spit dito. Wow! Malapit na yung kay James Caraan na stand-up comedy dito. Pati kay Nonong Balinan. So, ang daming mapagpipilian yan. Kasi 'di ba dati sa generation din natin, mas naka-funnel lang sa mga binanggit mo kanina, no? Ng mga komedyante. Limited lang din yung influences natin. Even yung mga foreign na shows, hindi mo rin makonsume. Dahil wala ka namang international na channels. Ngayon, lahat nandyan na. So siguro ang challenge sa mga bata ngayon din kung paano rin hindi sumabog yung ulo no? Na hindi ma-overwhelm, hindi masyadong maging toxic yung pag-consume nila ng content. Yes. At makapili lang ng Pumili lang nung ano nila talaga. Kung ano lang gusto nilang i-consume. Kasi nandyan na lahat So, okay. 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 Ayan, papakita ko na mamaya yung tunay na pakay namin. Papakita ko yung farm. May naman. binubuo kaming farm dyan na na mga maliliit na hipon. Mga farmers na to. shrimp. Kaya, akala mo hindi ko alam na forestry ka. Sabi ko, sakto to kay Charuth. Forestry to. Parang ni-ready mo tong ano mo Marunong magpakain ng mga hipon to. Pero yun, Charuth, grabe. Medyo matagal ko na tong pinaplano. Nakalagay talaga sa notes ko na matagal na kita gustong mag-guest dito. Wow, Tingin thank ko, finally, ito na yung tamang timing. Nakapag-collab ang linya-linya sa Pencil Box Comedy. Yes. May parating kayong show na sana subaybayan nyo or suportahan nyo ang Pencil Box Comedy. Siguro nga, Charuth, baka pwede bang kausapin yung mga listeners natin at invite mo sila sa show nyo at saka sa content mo. Saan kanila pwede pang masubaybayan? Yes, kailangan ko ng kumat doon sa pie ng ng population ng Linya Linya fans. So, manood po kayo ngayong October 26, 6 p.m. sa SM North Ed sa Skydome para sa Pencil Box Comedy Suntukan sa Skydome. So, live sketches ang mapapanood nyo. Yung mga ginagawa namin sa Socmeds namin, makikita nyo ng live namin siyang gagawin. Live gags, so yun yung mga mabilisang mga punchlines lang. And live improv din, susubukan namin yan. So, ayun, sana makita namin kayo at makiselebrate kayo ng 2nd anniversary ng Pencil Box. Happy 2 years sa Pencil Box Comedy. Follow at i-like nyo sila sa may social media. Makikita nyo na sila all over the place. Alam ko marami ring mga kumukuha ng videos nila. Naking ganyan. Mga magnanakaw na yan talaga. Magnanakaw. Pati ba naman content na pagnanakawan nyo pa, Gusto no? naman. Sa mga contractor dyan ng mga reels, no? Kaya, oo nga, sila ang tunay na contractor Diba? ng Yung online. feed control. Wow! Spice ba? Sige nga. Ma-impromptu. Ipipitch ko yan, nakawin kaya idea mo. Hindi nakakaw din. Pero yun, supportahan natin Pencil Box Comedy. Charuth, i-follow nyo siya sa social media sa mga Yes. sa mga nakatago sa kuweba dyan at hindi pa kilala si Charuth, no? Lumabas kayo dyan. Oo nga, please. At yung Linya Linya X Pencil Box Comedy Limited Edition shirt lang yan habang meron pa
Yes. Kunin nyo na yan. Improv namin to, guys. Oo Ito yung nga, grabe. Dito kami isa sa nagpa-boom ng Pencil Box, yung improv na to. Yun. So, go! So no, salamat sa Pencil Box. Salamat, Charut. Salamat din, Kuya. Thank you. Sa platform na nakawin namin yung mga audience mo. Lipat kayo sa amin. Oo, lipat ka. Hindi, wag naman. Panoodin nyo din kami. Sigurado ko yung mga fans ng mga kalapis dyan, Pencil Box. Napadpad dito sa Linya Linya Show. Salamat. Mga fans si Charut. Sana check nyo rin Oo linya.ph naman. para makakuha rin kami ng crowd ng Pencil Box Comedy. Yan yung crowd din namin. Ang laki nyo eh. Ang laki nyo na eh. Kayo ang Dami malaki. nyo na eh. Nako. Ay, masyadong ano. Nag-ano ng bolahan. Thank you, Charut. Thank you po, And Kuya. ingat kayong lahat. Marami Bye-bye. pa ikukwento sa akin si Charut ng mga island Ay, sa mga PN. dramatic. Diyos ko. Charut, sorry. Nakat na tapos na yung episode dapat eh. Ano ba yan? Ito, may nagpadala sa'yo ng donuts. So, Chelos donuts. Oh, Charles. Hello po, thank you. Ayan, open mo na. Ano to? Nandito yung mga Andiyan yung mga sikreto. Mga okoy yan. Ano yung mga okoy? Chelos okoy. Ano ba? Pang-t-shirt naman. T-shirt na? Parang May t-shirt t-shirt na na. rin. Pakita mo, pakita Charut mo. will set you free. Oy, grabe. Ayun no? lang. Ipapa-t-shirt ko na to. T-shirt na yan. May collab shirt na pala kami. Ito po ang soft launch ng namin. T-shirt. Ganda, Thank sino you. kaya nakag-isip niya? Ang galing ah. Sino kaya yung writer Charut na will sulat set you ng free. sulat? Sulat ng sulat. Talagang proud ka pa no kailangan masabi yan. Diyos ko naman. Yay! Thanks, Kuya. Yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.